Ako daw po ay naghihingi po ng Ben. Naghihingi daw po ako ng pera kapalit daw po ng picture ni Beyonce. Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo po ay magbibigay na muli ng ating panibagong reaction po tungkol nga dito sa bagong issue po kay Patrick. Isa na naman pong Kalingap Boys. Kasamahan po ito. Alam niyo mga Kalingap, itong si Patrick ay isa po sa mga Kalingap Boys. Isa po ay nag-i-scout din. May channel din po siya. At kasama po ng team po ni Kalingap Rob sa kanila pong pag-i-scout, sa kanila pong mga mission. Okay? So bakit na-i-issue na naman po itong si Patrick na ito, na alam po naman natin na ang aking pagkakakilala po kay Patrick mga Kalingap ay napakabait po na bata. Okay, at the same time po kasi ay parang scholar din po yata ito ni Kalingap Rob. Nag-aaral po ito kaya kung free siya po ay nag-i-scout at inire-refer po niya sa mga malalaking Kalingap partners gaya po ng mga kagaya po nila Kalingap Edu, mga ganyan po So, siyempre, ang kanya pong channel ay walang kakayanan na tumulong kagaya po ng mga malalaking Kalingap partners. So, ibinibigay po niya yung kanya pong nai-scout sa ating mga ibang Kalingap partners. So, yan po yung ating pag-uusapan. Sinasabi po dito mga Kalingap na ibinibenta daw, ibinebenta o pinagkakakitaan po ni Patrick ang mga picture po ni Beyonce. May ganon, Mga Kalingap, paano pinagkakakitaan? Anong ibig sabihin, Kaya ito, alright, so yan po. So bago po yan, tayo po muna ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Baa Santos Matubang. At tangkilikin po natin atin na vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At siyempre, kung bagong silip lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganun tayo pa rin po ay magsama-sama at magkita-kita sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, make a loud shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng butihing Presidente Javier De Leon, aka Birador. Okay, so bago natin simulan mga Kalingap, sabay-sabay muna natin panuorin ang isang maikling video clip na ating pong kinuha po doon sa naging live po ni Patrick. At dito ipinapaliwanag niya mga Kalingap kung ano itong issue na ito, kung mayroon ba itong katotohanan o wala, at anong lesson po ang natutunan po rito ni Patrick. So panuorin po natin mga Kalingap. Yan. May nakarating po kasi sa akin na ako daw po ay naghihingi po ng naghihingi daw po ako ng pera kapalit daw po ng picture ni Beyonce. Yan. Yan daw po. Wait lang. Hanapin ko lang po yung sinend po sa akin. Sabi po kasi dito nung nakachat ko, basahin ko na lang po sa inyo. Lapag mo lang Gcash mo dyan para anytime mapasahan ko kayo Gcash kahit pang snack nyo lang. Pero wag na magsalita pag binigyan. So natuwa po ako, sabi ko salamat po. Tapos sabi ko din, actually po gutom na po kami. Gutom na po talaga kami nun kasi kakatapos lang po ng mas namin talaga. As in wala po kaming umagahan. Yun po yung sinabi ko. Siya po yung nag-initiate na mag-send daw po ako ng Gcash. Siya po yung good morning, siya po yung nangumusta sa akin. Tapos sinagot ko lang naman po yun ng maayos. Tapos parang naghihingi lang po siya ng update kung nasaan daw kami. Sabi ko po, nasa SM. Kaya parang nagpicture lang kami. Nagpicture po kami. Sabi ko kay Bensi magtago siya ng mukha kasi bawal siyang
i-expose sa camera. Kaya yun man, parang ko lang po, nag-picture lang po kami, tapos nakatago yung mukha niya. Tapos yun na, doon na po nag-issue. Nasabi do, binibenta ko na yung picture ni Beyonce. E unang-una po, pinsan ko po si Beyonce at hindi ko naman po yung gagamitin para sa pera. Simula po nung mapunta ako sa Kalingap, hindi ko po yung ginagawa. Kaya nagulat na lang ako na, yun, may issue na ako. Welcome to Basher World, Bashing World. Pero syempre man po, nalaman ko po to kasi may nag-concern po si Kuya Starax po sa akin. Kaya natuwa man po ako kasi in-inform niya po ako about dun. Na syempre magpaliwanag po ako. Kaya eto na po ako ngayon. Kaya kung may mga tanong pa po kayo, pwede po kayo magtanong. Nami-misinterpret po ng iba. Yung iba po, sila yung tapos sabihin, ibebenta yung picture. Ano man ang picture na ibebenta, wala man din evidence na nagbebenta ako ng picture na nagsabi ako na kapalit ng picture na to ay magbayad kayo sa akin sa GCash. Eh wala namang ganun na nangyayari. Sila po yung nagang kurusang chat. Tapos di ko na nga po maalala kung sino po yung nag-chat na yun. Tapos para pakalat niya. Tapos ako na naman ang mali. Halos buong linggo nga po hindi pa ako makapag-upload kasi puro po busy na po agad kami kasi unang pasukan pa lang ay binabanatan na agad kami sa pagtuturo. Yun nga po ay mga basher nga po. Tapos syempre po masira ka po kasi lahat niya pinapasahan. Sabi daw ni Kuya Star, lahat niya daw pinapasahan, kalat na daw. So wala man po akong magagawa. Sabi ko nga po kay Kuya, pabayaan na lang po kasi wala man po tayo dyan magagawa. Kasi nasa mundo po tayo ng social media. So kailangan po talagang lalo na hindi ko man din kilala po yung nagang pakalat. Pero nasa na lang po yan, nasa team na lang po yan. Sa Team EDSI, nasa viewers na lang po yan kung maniniwala po. Yun lang naman po. Kaya parang nililinaw ko lang po na walang nangyayari pong ganun. Kaya nga po, ang natutunan ko po doon, ang lesson na na-realize ko po doon is wag na siguro po ako makipag-chat or makipag-chat sa mga fans, kahit kaninong fans po. Especially sa EDSI po kasi parang ginagawa po kasi ng mga basher, di ko alam kung EDSI ba talaga yun, kung Team EDSI ba talaga yun, kasi parang ang pinaka point of view niya is parang palayuin ako kila Beyonce. Ba't baga sila nag-worry? Si Beyonce naman is pinsan ko naman yun. Malapit na parang kapatid ko na siyang tinuturing, tapos parang ganun yung ini-issue sa akin. Parang malimang po ba yun? So yun mga kalingap pambihira naman itong mga tao na itong mga kalingap Pambihira itong mga ibang masasabi ba natin mga kalingap supporters ba ang mga itong mga kalingap? So masasabi po natin na sila po ay mga kalingap supporters kasi sila po ay nakakadirektang nakikipag-ugnayan po sa ating mga kalingap partners gaya po ni Patrick. So ichinat po siya at hinihingi po yung kanyang GCash para daw po siya ay padalhan po ng GCash. Pagkatapos, siya po daw ay, yung tao na yan ay nanghihingi ng update. Yung update po kay Beyonce, tama-tama naman po sila ay magkasama doon sa SM ni Beyonce at kumuha ng picture pero alam naman po natin ang rules ng kalingap na hindi pwedeng i-expose ang ating mga kalingap angel. Tanging si Kalingap Rob lamang po ang may karapatan na mag-picture o mag-video po sa ating mga kalingap angels. So yan po yung pinanghahawakan po. At sinunod naman po ni Patrick po ito. At kaya sinabi niya, pinicturean niya pero hindi naka-expose yung mukha po ni Beyonce at saka naman siguro yun po yung ipinadala po niya doon sa humihingi po ng update. Update, hindi picture na para bayaran So yan po yung nilinaw po dyan ni Patrick mga kalingap pambihira. Ngayon, bakit itong tao naman po na ito na akala po natin ay very generous sapagkat hinihingi po niya yung
yung GCash po ni Patrick para siya daw po ay magbigay ng pangmerienda man lamang. Eh bakit naman po pinaabot ng taong ito sa kung sino-sino, ha? Ikinalat daw po ng usapan na ito. So ngayon, pinapakita po dyan ni Patrick na walang usapan na siya po ay humihingi ng GCash at pagkatapos ay para sila po ay bigyan po ng picture. Wala daw pong ganon. At nakita po naman natin mga kalingap yung pagpapaliwanag po ni Patrick at talaga naman pong sincere yung kanya pong pagpapaliwanag. At sinasabing paano niya yun magagawa kay Beyonce, samantalang itong Beyonce naman daw po na ito ay kanya pong pinsan at itinuturing po niya ng itong itinuturing na po niya itong bilang kapatid. So ibig sabihin hindi ito magagawa po ni Patrick kay Beyonce, maski siguro naman pong sinong tao sisirain ba niya yung kanyang reputasyon po kay Kalingap Rob na siyang tumutulong po kay Patrick, hindi po ba? Kasi alam niya po yung rule. Kapag katapos siya pa po ang hindi susunod sa rule na yan, samantalang siya po ay ang lahat ng pabor ay ibinibigay po sa kanya. Yun po yung dapat intindihin po natin dito mga kalingap. So yung issue na yan ay ipinaliwanag na po ni Patrick at walang katotohanan. Siya lang, yung tao lang daw po na yun ang nanghingi ng update tungkol po kay Beyonce at hindi nagpapabayad, hindi po pinabayaran. Siya po, yung pong taong yan na nakipag-ugnayan, na nakipag-chat kay Patrick ang nag-initiate. Nag-initiate, siya po yung nagpusa na akin na yung GCash mo at padadalhan ko kayo ng pang merienda, di ba? Pagkatapos, ikinalat daw po, mabuti na lamang po at sinabihan daw po ni Star Rock po itong si Patrick na may kumakalat pong mga usap-usapan o mga ganito na siya po ay nanghihingi ng bayad through GCash sa mga picture na kanyang ipinadala sa mga taong ito, pambihira. So itong sinasabi po ni Patrick na lesson learned. Ano daw po yung lesson na kanya pong na-realize, na kanya pong natutunan dito sa issue ito mga kalingap, na mahirap magtiwala. Okay? So sana daw po ay hindi na lamang daw po siya nakikipag-ugnayan o nakikipag-chat sa mga hindi kakilala. Tama. Sa ating lahat po, mag-ingat po tayo. Akala po natin ay itong mga taong ito ay, lalo na po sa mga sikat na nandyan po sa piling o nasa tabi po nasa paligid ni Kalingap Rob. Ito yung mga sikat na Kalingap partners po o mga Kalingap boys, na sila po yung nakakasama sa mga vlog po ng mga love team, sa mga Kalingap angels. So siguro ito yung mga pinupuntirya ng mga tao na manghingi po ng mga pictures, manghingi po ng behind the scene para gawin po nila sigurong mga reels sa Facebook po nila. Kaya nga, di ba minsan, hindi pa po nakaka-upload itong si Kalingap Rob. Ay bakit may mga reels na? Ito yung mga problema po na kinakaharap ng team Kalingap po, lalo na po sa team po ni Kalingap Rob, di ba? Hindi pa nakaka-upload, bakit may mga nag-upload na po ng reels sa Facebook? Yan po. So, lesson learned, dapat hindi na nakikipag-ugnayan sa mga hindi natin kakilala. Akala po natin ay napaka-generous po ang mga nagchat-chat sa inyo. Yun pala, mayroon na pong iniisip na paninira po sa inyo pong reputasyon at dignidad o ang gusto ng sirain ang inyo pong pagkatao. Mag-ingat, iba yung pag-iingat na lamang po ang gagawin. Yan po yung na-realize daw po ni Patrick na hindi na dapat daw siya makikipag-chat pa sa mga taong hindi na po niya kilala. Okay? So sana magsilbing lesson din po sa ating lahat na mag-ingat po tayo, So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At siyempre, muli pinapakiusapan po kayo ng inyong pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito
sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.